I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again. Mayroon akong upload videos update sa inyo. Aba, tingnan nyo, may post dito. Si Mike Defensor. Ayan. At basahin ko din yung sinabi ni Montulfo, mga kababayan. Ano po ang sinabi ni Mike Defensor dito? Ayan o. Ayan o. There are those who are enraged by corruption but still want BBM to stay. Ayan. Alam nyo, abogado ito, pero ang utak nito punong-puno ng ibak. Totoo yun. There are those who want everyone to resign, collapse the entire government, and replace it with a communist system. What we are saying is simple and grounded in fact. The systematic, unparalleled, and organized corruption is driven by a trio led by one man, the president himself. Talaga lang. Grabe na, si Mike Defensor. Alam po natin, ano to makaglorya, makapag-alaruyo Gusto na lang talaga niya mag-resign ng Pangulo para makabalik sa kapangyarihan. Join us, Itza Ortigas, November 30, 2025. Ayan, nanawagan. A peaceful civic action calling for President Marcos resignation in light of widespread corruption. See, mga bes? Ano ang layunin niya? Siya yan. Ang mag-resign ng Pangulo. So, alam po natin, mga kababayan, ano sabi niya? Tama na, sobra na, wakasan na ang BBM resign. Tama na. Talaga, totoo yun. Kasi hanggang bukas na lang kayo dyan. Kasi hindi kayo talaga magtatagumpay. Mark my word, guys. No? Kaya hinihiling ko sa ating mga kababayan, sanib pwersa po ang dasal, no? Bago tayo matulog at bago tayo gumising. Hihilingin po natin sa Panginoon yung dasal naway magkaroon ng peaceful ang rally nila bukas na walang kaguluhan tulad sa nangyari noong September 21 na akala mo peaceful, yun pala may nanggugulo, naghahasik ng lagim. Yun po ay part ng destabilization. Plano po ng kalaban yun. Sino ba ang may gusto na mag-resign ng Pangulo? Ayan, sila Mike Defensor at yung mga dutae. 'Di ba? So, ipanalangin po natin bukas, sino man ang may plano na pabagsikan ang Pangulo at ang pamahalaan, hilingin natin sa Panginoon na hadlangan niya po ito, mga kababayan, sapagkat ang pamahalaan ay napakaganda ng pagpatakbo ng pamahalaang Marcos Jr. Alam po natin yan. Nakikita natin araw-araw ang kanyang mga kawanggawa, kanyang mga magagandang programa. Witness po tayong lahat at ina-upload ko din po yan, mga kababayan. So, panalangin po natin protection and safety sa mahal na Pangulong Marcos Jr., buong pamilya niya, and kapayapaan, pagkakaisa sa bansang ito. So, bukas, naway, ang rally po nila, no, mga kababayan, ay peaceful, no? Ang iba, panawagan nila, resign. Kawawa ang bansa natin, mga kababayan. At hindi gagawin ni Pangulong Marcos Jr. dahil alam niya kung ano ang maaring mangyari pag nawala siya sa pwesto. Alam niya at hindi niya ibibigay yan, lalo na po sa pro-China. Pakatandaan niyo po yun. Alam na ni Pangulong Marcos ang galaw ng mga yan. Kawawa talaga ang Pilipinas. So, ayan ang layunin ni Mike Defensor. President Marcos resignation. Anong basihan, 'di ba? Magtatanong ka, bakit kaya ginagawa nila ito? Siyempre, iisa lang. Para maiupo yung taong gusto nila na wala namang kaalam-alam sa pamumuno. Alam po natin, no? BBM daw resign. Ipapalit daw nila si Sara Duterte. 'Di ba? Obvious ba 'yun? Ipapalit nila si Sara Duterte na mismo siya rin ay isang korap at mamatay tao. Obvious po yan, mga kababayan. Queen ng tukhang yan, sabi ni Mr. Las Cañas diba, nasabi ko bakit mamatay tao? Diba, papatayin niya ang Pangulo through sa kanyang hitman? Sa bagay, lahi nila si Pulong, ganun din. Sinabi rin yan. Ni Matubato, ni Mr. Las Cañas. Diba? So, dahil dito bukas, mga bes, yun lang po ang hiniling ko na peaceful
ang rally nila kasi dapat mag-ingat ang ating mga kasanduluan. Hindi natin alam ang maaring mangyari. Iha-hijack na naman nila itong rally ng trillion rally ng ating mga kababayan. O, yung iba, ang rally nila is for panagutin ang mga nangungurap. Tapos yung pangalawa, BBM resign daw. 'Di ba? Oh, maraming hindi po sang-ayon even sa mga icon na mga bilyonaryong businessman. Alam po natin suportado nila si PBBM. 'Di ba? At saka hindi papayag ang pangulo. Hindi lang 'yan mga kababayan. Alam niyo kung bakit nag-post ito si Mike Defensor? Oh, one day ago sabi niya dito. Tingnan niyo nga. Oh, kasi mayroong pinost si Ramon Tulfo. Mayroong pinost si Ramon Tulfo. Oh. Ito, mga kababayan, basahin ko sa inyo Oh, ayan nakita nyo yan? Sino nandyan? Oh. Mga DDS po yan. Nandyan si Mike Defensor. Ayan yung naka-brown. Yan, si Mike Defensor. Yan, tsaka si Chunggo. Bakit kaya, mga kababayan? O ito, basahin ko po sa inyo Shoutout sa mga Marcos Loyalists, supporters, Filipino, and OFW. O yan, nagpatawag ng malaking meeting ang mga DDS sa Quezon City Sport Club noong Sunday. Ang mga dumalo ay former mayors, councilors at iba pa. Isa sa agenda nila ay kumbinsihin ang kanilang mga congressman na palitan si Buji D ni Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker. Following the DDS playbook, isusunod nila ang impeachment kay Marcos Jr. kapag walang nangyari sa rally nila sa November 30, 2025. Ayun, 'di ba? You see? Tingnan nyo. Sabi sa inyo hindi po titigil ang mga 'yan. Pero kahit hindi po sila titigil, lagi pong nakahanda si Pangulong Marcos Jr. na ibablock yung mga plano nila. Hindi po natin alam kung ano ang mga pamamaraan na ginagawa ng administrasyon, 'di ba? Dito sa mga taong gusto siyang patalsikin. Alam po natin, matalino ang pangulo at alam niya ang galaw ng itong mga 'to, no? O obvious ba? BBM resign, mga bes. Pero ang tanong, ano ba ang basihan? Walang basihan As in, walang basihan. Kahit alam ng mga DDS na ito na ang Pangulo gumagawa ng aksyon para masugpo itong mga kurakot na ito, mali pa rin sa kanila. Patay, mali pa rin sa kanila. Alam din nila yan na tanging bukod si PBBM na nagsiwalat itong korupsyon, dekada na nangyari. Patay, mali pa rin sila. Kasi ang karamihan dito sa mga ito, mga kababayan, karamihan dito, napatalsik sa Malacanang. Ang iba dyan is hindi nabigyan ng pwesto, kaya kumuda-kuda. Kaya sumanib po sa mga salot. 'Di ba? Saan ka makakita, no? Minsan iniisip mo, kumpleto naman ang utak nila. Hindi naman sila bobo, 'di ba? Bakit iupo nila ang isang magnanakaw at mamatay tao na alam po nila ang bansang ito nalalagay sa alanganin? 'Di ba? Matagal na collapse ang ekonomiya ng bansa, guys. Mabuti nga masipag ang mga Pilipino nabubuhay sila. Binubuhay nila ang bawat pamilya nila. Kung umaasa sila sa gobyerno, wala. Pero ang sistema natin bulok. 'Di ba? Sa mga panahon na 'yon. Pero ngayon, buhay na buhay ang hustisya. 'Di ba? Open sa lahat. Basta mayroong ebidensya, sigurado. Hustisya. Mabibigyan talaga ang mga ang mga tawag dito, ang mga naaapi. Totoo 'yun. So, itong mga ito, wala na lang alam kundi mag-rally. Wala na lang alam kundi manggugulo. Subukan mo tahimik ang mga 'yan. Tahimik ang bansa natin, guys. Oo. Alam niyo kung bakit ang mga ito, nasasabi ko mga salot, kasi wala silang pakialam sa problema ng bansa ngayon. Lalo na sa sakuna, nakita mo ba yung mga yan, nandoon sila para tumulong? Wala. Busy si Pangulong Marcos Jr. sa paghahatid ng tulong
binibisita yung mga nasalanta. Busy sila sa social media. Sa paninira sa Pangulo. Alam nyo, bilib ako kay PBBM. Sa kabila po ng paninira sa kanya left and right, pero nanatili siyang matatag. Bakit? Umaasa siya kasi talaga, majority ng Pilipino ay suportado siya. Totoo yun. And of course, ang ating mahal na Pangulo, dumidepende po yan kung ano po ang pananampalataya ang mayroon sa kanya. Sapagkat ang Diyos kasama niya. Siyempre nagdarasal po yan. Natulungan ng kanyang bansa. Nakikita natin kung gaano siya kahambol. Left and right ang paninira sa kanya. Tingnan nyo naman, mayroon bang mura na ibinato niyang pabalik? Wala. 'Di ba? Sabi nga sa Biblia, yung mga be humble nga, 'di ba? Hayaan mo yung mga taong umalipusta sa iyo. Yung naninira sa iyo, ako po, sabi ng Panginoon, siya ang gaganti. 'Di ba? Isa na po 'yun. Ang resort kahapon yung karma ni dating Pangulong Digong. Hindi nabigyan ang kanyang interim release na reject. Isa sa mga karma sa mga DDS po 'yan. Dahil din sa kagagawan nila. Panay rally. Akala nyo hindi nakamonitor ang ICC sa kanila, lalo na yung si Sara na tangkang itakas ang papa niya. Ay nako, lalong nagdiin kay Digong. Kasalanan nila 'yan. Kung na-reject man ang interim release ni Digong, yan ay kasalanan ni Sara. Tsaka yung mga DDS na yan, mahilig sila kasi maninira. Baka hindi, ay nako, sabi ko, wag yung masyadong i-underestimate yung isang Pangulo na tinatawag nyong weak dahil hindi nyo alam ang underground ng kanyang mga galaw. Ay nako, sa totoo lang, sa aking kaisipan lamang ito. Ayan, mga kababayan, yan yung nagmeeting sila. Si Ramon Tulfo ang nagsiwalat niyan. Di ba? Ay, sa totoo lang, November 30 tomorrow, hindi naman talaga sila magtatagumpay. As in, hindi. As long as na hindi nila makuha ang sandatahang ang lakas. Wala silang mapapala, guys. Di ba? Wala as in. Dahil even di sandatahang lakas ayaw sa pro-China. Di ba? Siyempre ang Pangulo. Sinunod nila ang Pangulo dahil pinaglaban ng Pangulo ang West Philippine Sea. Ang Ayungin Shoal. Ayaw natin yun eh. Kayo ba papayag kayo? Siyempre hindi. Ayan. Sabi sa inyo eh. Ito si Gloria Labandera. Ugali niya na sigurong ganun. Malas niya lang. 2022, umupo ng speaker si Martin. Alam ni Speaker Martin, ang galaw nila kaya tinanggal siya sa posisyon. Alam niya eh. Ngayon, saan ni Pwersa? Itong mga ito, para lang mapatalsik yung, saan ni Pwersa itong mga ito, para mapatalsik ang kasalukuyang speaker. So, do you think, kaya nila mapatalsik? Para sa akin, hindi. Bakit? Sus, ang lahat ng congressman dyan, mga kababayan, suportado nila ang Pangulo at alam din ng mga congressman na yan, mga kababayan, na hindi maganda yung mga plano ng mga salot. Kung may kakampi man sa kanila, iilan. Totoo yun. Iilan lang ba ang mga dutai dyan? Wala, hindi naman sila aabot ng 50 eh. Di ba? 300 ang congressman. So, gusto nila uupo si Aling Maliit. Pag nakaupo si Aling Maliit, sigurado impeachment laban kay Pangulong Marcos Jr. Ang tanong, kakasakaya sila sa impeachment? Yun ang tanong, mga kababayan. 'Di ba? Nako. Ayan. Ito, busy sila talaga sa kanilang layunin na mapabagsak ang Pangulo para sa kanilang posisyon. Pero hindi sila busy at natumulong sa kapwa. Lalo na si Vic Rodriguez. Sa mukhang mukhang demonyo. Yang mga yan lahat. Yan po ang alipores ni Satanas. Naghasik ng lagim. Nakamonitor ang Pangulo sa kanila. Kaya, alam lang ng Pangulo ang galaw nila eh. 'Di ba? Galing ni Gloria, no? So, base doon sa nabasa ko, ang daming mga congressman na suportado si Speaker D. Mga kababayan. Wow, si Gloria. Ano na naman yan, Madam Glory. Baka bumalik ka naman sa niyan.
magkaroon ng breast neck. Dapat ito mga to, mga kababayan, ay nako, paparusahan talaga sila ng Panginoon. Sa totoo lang. Ayan ang mga layunin nila ayan eh. Hindi titigil yan. Marami pa yan. Paninira laban sa Pangulo. At, siyempre, nakahanda ang Pangulo. As long as nandyan tayo, suportado natin ang Pangulo, hindi magtatagumpay ito. So, yun mga bes, dagdag kayo sa inyong mga komento. Sa mga plano ng mga salot, tomorrow, ayan, ulitin ko, pagdasal natin, kapayapaan, walang kaguluhan, mananatili ang bansa na peaceful, wag na tayong makisawsaw, walang mangyayari sa bansa mga kababayan, puro na lang kaguluhan. At ito, lastly, hindi po makakaupo si Sara, tandaan niyo po yan, mark my word, never at never again. No, totoo yun, hindi makakaupo yan. Alam ng mga mamayang Pilipino ang ugat niyang mga yan. Like father, like daughter. Ay, nako. 'Di ba? Nako. Lalo na pag pro-China. Nako po. Tandaan niyo itong sinabi ko. Hindi makakaupo yan. 2 years na lang. Mga kababayan. Ang term ni Pangulong Marcos Jr. Hindi titigil yan. Okay lang yung paninira nila. As long as ang mga Pilipino ay hindi naniniwala. Malakas ang suporta sa Pangulo, majority. Ilan lang naman yan eh. Bigo nga sila sa rally nila eh. 'Di ba? Hindi lang yan. Ito pa. May pinost dito si Ramon Tulfo. Alam nyo guys, hindi ko talaga gusto ito si Ramon Tulfo. Pero yung post kasi niya dumadaan sa wall ko, no? Ang hindi ko gusto sa kanya talaga is siya tinawag niyang tamadang pangulo. 'Di ba? Ano yan eh? Sibuyas yan, si Ramon Tulfo. Ito yan. Well, kahit naman sila magkapatid, hindi naman pwedeng magkapareho ang ugali nila eh. Kahit magkapatid yan. Ibig sabihin, kahit magkapatid yan, hindi parehong pag-uugali. Magkaiba yan. Sabi dito mga kababayan, ayan sabi niya uli, ayan latest from my tweet, sabi niya. Alam niyo, okay lang to, no? Siyempre, sa mga post niya, natural eh. Nakalagay kasi sa baba, share. So, ano ba ang used ng salitang share kung hindi mo isi-share yung post para ma-inform ang sambayan ng Pilipino na dapat magiging aware sa mga balita na lumalabas ngayon. Sabi dito, latest from my tweet, sabi niya, hindi nagkaroon ng traction si VP Sara Duterte sa kanyang efforts na pabagsikin si PBBM dahil ayaw ng US Central Intelligence Agency, which is ang CIA. Ano ba guys ang sinasabi ko? Don't try to underestimate the weak leader na sinasabi nyo. Gumagalaw ng pailalim. Who knows? Hindi natin alam. It's my only thinking lamang. Di ba? At saka isa pa. Kahit wala naman ang CIA, buong Pilipino, majority ng Pilipino, as in ayaw sa mga Duterte. Walang mangyayari sa bansa, lalo't walang alam sa pamumuno si Sara, mapuro lang utak. Lack of experience kayo naman. Guys, common sense, okay? 'Di ba? Kahit walang CIA, ayaw natin ng pro-China. Ipaglaban natin ang sarili natin. Yung sariling atin, ika nga. Ganun pa man, mga kababayan, hindi talaga kakayanin ni Sara, si PBBM. Matalino yan eh. 'Di ba? May nasagap kasing intel reports, magaling ang CIA dyan, na humingi ng tulong si Sara sa China na pabagsikin si BBM. Di nagkanda totoo yung mga iniisip nyo. 'Di ba? Nagkakatotoo din ang mga sinasabi nyo. You see, tama rin ang plano ng Pangulo. Tama din ang mga sandatang lakas. Hindi pwedeng ibigay ang pamahalaan sa mga pro-China. Kasi yan ang maaring mangyayari. Kaya minsan naisip ko, bakit ang dami mga Chinese nagkukunwari sila ay Pilipino, nahuhuli sila eh. Ngayon, kahapon ng isang araw may nahuli guys.
O, totoo yun. Nagpanggap siya sa isang Pilipino. Pinadeport. O, totoo yun eh. Maari sila ay sindikato ng triad. Totoo yun. Tama yung sinabi ni Mr. Ramon Tulfo. Itong mga to, siyempre mga broadcast journalist, marami silang connection. Kaya marami silang mga feedback or mga nakukuhang impormasyon galing sa mga iba't ibang, mga tao na kilala. Alam nating lahat na nakakapit pa rin ang gobyerno natin sa pundilyo ni Uncle Sam. No, not like that. Hindi naman yun. Kasi, matagal natin ang alay ang Amerika. Kahit wala naman si Uncle Sam, kaya natin panindigan ang ating teritoryo. Remember, matalino ang Pangulo. So, kailangan talagang gumagalaw din ang kanyang utak kung paano i-block itong mga gusto siyang pabagsakin. So malinaw na malinaw dito yung sinabi niya 'di ba guys? Sino ba yung mga nanggugulo? Sino ba yung nanawagan ng BBM resign? 'Di ba? Sa kampo ni Sara Duterte. Tapos ang lakas-lakas ng loob niya, tinanong siya kung if ever ma-dethrone ng Pangulo. Sabi niya, I'm in the line na papalitan ko siya. 'Di ba? Hindi niya dapat yun sagutin na ganun. Tama nga yung sinabi ni Secretary Yusek Castro. Mali yung mga isagot niya. Unless, sa bagay, konstitusyon naman talaga yun. Na ayon naman sa saligang batas na palitan ng isang BC. Ang isang Pangulo, pero in a nice way. Kung nagkasakit ito. Di ba? Yun. Pare, yun. Pero yung sa kabila ng pangyayaring ito, sa kabila ng mga umaalingasaw na destabilization galing sa kanila. 'Di ba? Parang inamin niya na rin na siya ang nasa likod. 'Di ba? Yan na Kaya nasabi ko yan because of this. 'Di ba? Humingi siya ng tulong sa China para pabagsakin ng Pangulo. Ngayon, tatanungin ko sa inyo. Sino ang nasa likuran ng itong mga destabilizer? 'Di ba? Yan na nga sinasabi natin, lumalabas din ang totoo. Ang kapal ng pagbumuka. Atat na atat. Magiging Pangulo, wala namang alam. Kasi, sarili lang nila, ang iniisip nila. Ultimo yung mga sakuna. Tingnan nyo, sino nag-i-effort? Ang pamahalaan. Nakikita niya ba may isang Sara? Wala doon. As in. Walang naitutulong kahit wala ka ba namang malalaking pera or malalaking pundo Kung yung presence mo naman, tinulungan mo si Pangulong Marcos Jr., napaka big deal yun guys. Malaking tulong yun na makita ka na tulungan ka sa Pangulo. Pero wala busy sa paninira. You see? Sabi niya dito, at alam natin lahat na mas pabor ang masang Pinoy sa Amerika. Kaysa sa China. Sus Maria Joseph, tingnan mo. Ako ang pagbiliin, natural, Amerika na lang ako. Nakikita nyo ba ang Amerika since dekada na, mayroong kinamkamba na isla ng Pilipinas, ang Amerika? Wala, di ba? Pero tingnan nyo ang China, guys. Anong ginawa nila sa panahon ni Digong? Nagsamantala. Ayun ang sinabi ni dating ni Mr. Carpio isinuko ni Digong yung Ayungin Shoal sa China. Kaya may dahilan kung bakit sila nanghaharas. Ganun lang yun tingnan nyo, kapal ng muka. 'Di ba? Laging bumabatak, lutang. Siya yung totoong lutang. So, malinaw dito mga kababayan. Kaya in-upload ko lang ito para ma-inform sa inyo kung sino ba talaga nasa likuran ng destabilization. Wala nang iba. Ayan sinabi na nga ni Mr. Tulfo magaling ang CIA dyan na humingi ng tulong si Sara sa China para pabagsakin si BBM. Anong masasabi nyo sa sinabi ko? Sino? Obvious na obvious, di ba? Sino ang nasa likuran mga destabilization dito na nangyari sa Pilipinas? Di ba siya? Ayun ang nakikita ko in my own thinking lamang. Kahit kayo alam nyo. So yun mga best, ang aking pinaka latest updates. Kayo nung pong bahala magdagdag ng komento tungkol dito. Kaya panalangin lang po natin. Kapayapaan, pagkakaisa at pagtutulungan. Walang gulong mangyayari. Inuulit-uli, proteksyon
at safety sa mahal na Pangulo at saka sa buong pamilya niya. At hadlangan ng Panginoon yung mga salot na magbabalak maghasik ng lagim bukas. Totoo yun. Powerful ang panalangin natin sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye and baboos. God bless.